You're listening to Puma Podcast. From the streets of Manila to the global stage of designer toys and high-end collectibles, our guest today is proof that Filipino artistry can conquer the world. Juanito Quix Marquez is a world-renowned toy designer, illustrator, and graffiti artist whose work bridges street culture and the premium collector market. He made history at the Designer Toy Awards in New York with a rare three-peat winning Artist of the Year from 2018 to 2020. He became the first Filipino artist to sign a creator deal with Adidas, designing official products, including the Manila exclusive Superstar sneakers and apparel lines. Recently, he marked a decade of his art toy brand with a book documenting his journey from local graffiti artist to international force in designer toys. Hi Quix, welcome to Teka Teka. Thank you for joining us today. Thank you for inviting us. Very honored to be part of your podcast. Okay, talking about your Yes. Tech 63, it has become your signature design. Can you explain to us or tell us more what is the concept behind this robotic figure? It's pretty much my kumbaga my avatar of who I am. Pinili ko lang yung mga paborito ko since nung bata ako. So, lumaki ako nung pinanganak pala ako 1982. So, sa TV, mga napapanood namin nung time na yun, puro mga Bioman, tsaka mga Daimos, Voltes 5. Ayun, so heavy influence sa akin yung Japanese robots. Tapos nung 90s naman, nakinig ako sa, very influential sa akin yung American hip-hop. Tapos nung early 2000s, graffiti. So naghanap lang ako ng isang character na parang nag-embody dun sa lahat ng love ko since I was a kid. In a way, din yun, strategy ko para hindi ako magsawa sa ginagawa ko. Kasi love ko na sila nung since bata ako. So, ayun, si Tech 63 yung nabunga. Pero noong 2012, nung ginawa ko siya, iba pa yung itsura niya. Through the years, evolve na nag-evolve hanggang yan na yung itsura niya. For our listeners, for our viewers, no, baka Yes. pwede mong i-describe sa atin itong tsura nitong toy design mo. Si Tech 63, yung una ko siyang ginawa, black and white lang. Tapos naka-superstar siya kahit wala pang paalam kay Adidas ng time na yun. Tapos through the years, isa sa mga strategy namin sa negosyo, pag nag-order kasi sa factory, usually malaki yung minimum quantity order. Let's say 1,000 pieces. So kung magbenta ako ng isang toy na 1,000 pieces na isang design lang, baka mahirapan kaming maubos yan kasi baka hindi naman 1,000 yung collectors namin. Ang ginawa namin, sabi namin sa factory, gagawa kami ng iba-ibang colorway pero pareho lang yung molde, yung figure. So, ayun, yung unang 10 na versions ni Tech 63, isa-isang order lang siya. Tapos through the year, syempre, pumayag na sila na paunti-unti yung order namin. Kaya, yung makikita nyo ngayon, puro Tech 63. Ito pa yung isa sa mga pinaka-proud naming achievement, yung collaboration with si Jollibee. Tsaka ito si Adidas. Isang, parang pinaka-silhouette niya, pare-parehas. Pero iba-iba yung itsura. Yun yung naging technique namin na para ma-entice din yung mga tao na i-collect lahat or through collaborations, pwede may makipag-collab sa iba-ibang tao or iba-ibang brands na using the same mold pero creatively pinapalitan namin yung itsura niya. So you're talking about the mold, no? Baka pwede natin ipakita. So, meron siyang skull helmet, meron siyang hoodie and Oo. sneakers. So, ito yung parang inspired by mga Japanese robots na kinalakihan ko, yung helmet niya. Obviously, yung influences ni Gundam, nila Voltes 5, Mazinger Z, tsaka Evangelion. Tapos yung hoodie tsaka sneakers, parang ode ko to the hip-hop culture tsaka graffiti culture. Tapos all those combined, yun yung character ko. So, ito na yung kinalabasan. Yes. Lahat ng mga passion at interest mo. Oo. Actually, when I first saw the toy design, I really find it very unique. Interesting siya. But I'm really curious, bakit tinawag mo itong Tech 63? And what's with number 63? Yung 63, country code natin yun. So lahat ng cellphone numbers natin plus 63. So I wanted to signify a name na pag nakita kahit abroad, may callback siya sa Pilipinas. Tapos yung technique. So technique siya galing Pilipinas. Para in the future, dun sa mga magdidig deep into the culture, malalaman nila na, ay, Pinoy pala yung gumawa nito. So, Technique it's really from the Philippines. Philippines. Gawa ng isang Pinoy, yung Yes. Tech 63. Noong time din kasi na dinedevelop ko yung toys. Yung toy industry na very unknown dito sa Pinas. Yes. Pero
Like places like US, tsaka some countries in Southeast Asia, meron na. So, I wanted to represent myself as yung toy maker na galing sa Pinas. But when you first introduced Tech 63, no, how did people react? Actually, sa States, very warm yung reception. Tsaka may mga fans na rin ako from the graphic design background ko. Nung hindi pa uso masyado yung Facebook tsaka Instagram, meron kaming lahat ng artist nandoon na nagpapakita ng artworks. Deviant Art yung pangalan. So old school. Old school, sobrang old school. Doon ako nag-start ng 2005-2006. So meron na rin ako mga followings from iba-ibang countries para sa graphic design. Sa toy design, noong 2012 ako nag-start. So nung nag-start ako, pa yan, yung mano-mano akong nag-fill up ng parang LBC stickers. Nagpapadala kami ng orders from abroad. Siguro I'd say 90% sa US, tapos mga 5% sa ibang East Asian countries, tapos 5% dito sa Pinas. And kaya din ako very thankful kay Big Boy kasi isa siya dun sa mga unang naniwala sa amin, yung Secret Fresh Gallery. Nung hindi pa uso yung toys dito na gawa ng artist, isa siya dun sa mga nag-hype up ng mga gawang Pinoy. So, mostly pala mga foreigner, yung parang unang, kumbaga, na-encourage or Yes. with your toy design. No? I guess kasi yung market din nila, nauna sila sa atin as early as mga mid-2000s. May mga brands na like sila Kid Robot, tsaka sila Simon Elegno, yung Tokidoki, na nandyan na. Pero dito sa Pinas, parang hindi pa masyadong open yung mga collectors. Mostly mga kinokolekta na nung time na yun, yung mga makikita mo sa Toy Kingdom, yung mga commercial toys like Transformers, G.I. Joe. Pero yung mga likhang artist, hindi pa masyado uso. So, merong mga naging struggles din. Oo naman. Pero siya more of a sideline. Kasi nga, nung time na yun, graphic design talaga yung profession ko. Tapos on the side, parang naisip ko na gusto kong gumawa ng projects na yung ako yung kliyente. Imbis na yung may kliyente yung nagsasabi sa akin kung anong gagawin. And fortunate enough na umandar naman siya on its own. So, napalago din namin yung industry, kumbaga. And ngayon, marami ka na rin nagiging collaboration. Yung dream ko lang talaga yung Adidas yung makakollab ko. Tapos parang solved na ako. Kasi yung unang toy ko, tsaka ever since kasi fan ako ng Adidas. So, nung high school, college, naka-superstars na ako. Nung tinart ko siya ng 2012, nasa dream ko na yun na hopefully kakagawa ko ng mga Tech 63 na naka-superstars lagi. Eventually, mapansin nila ako. Yun, sakto. And it took us almost 10 years. Mga 2019-2020 nag-start yung collab namin with Adidas. So, pero paano nag-start yung collaboration? So, napansin ka ba nila? Or ikaw ba yung lumapit? Meron kaming show sa Secret Fresh for toy designers na mga puro Pinoy. And then, may isa kaming collector ng time na yun, si Tito Bernard. Sinama niya yung isang employee ng Adidas si JD Cortez. Nung una nga, hindi niya maintindihan, bakit ang mahal-mahal nito? Late-late naman ng toys. Pero eventually, si JD Cortez mismo, nag-fall in love din siya into toys. Tapos, after siguro mga 6 months, niyaya nila kami propose sa Adidas ng t-shirt collab muna in the beginning. And I guess yung t-shirt na nilabas namin was successful enough na parang niyaya na nila kami to be like a part of the campaign for myself as a toy designer representing Adidas. So, nagtuloy-tuloy na yun into shoes and toys and other wearables din. So the next type. Your Adidas partnership is very historic kasi you're the first Filipino artist to design official products for such brand, no? What did that moment mean to you personally and professionally? Super saya. Like, lagi kong biro. Sabi ko sa utol ko, kahit mamatay ako next day, parang solved na ako kasi nakuha ko na yung dream collab. And everything else that followed, parang milk and honey na rin for us. Pero, isa sa pinaka masasabi kong a dream na parang bucket list ba na ma-accomplish ko sa career ko. Nakuha ko kagad siya and isa sa mga unang nag-ice break. Tapos, the rest of the collabs, nagsunura na after ng Adidas So, very, very important sa akin yung collaboration. So, after Adidas, tas ngayon meron na ngayon sa Jollibee, which is ng 2024, right? Yes. Si Jollibee naman, well, very regular yung, tsaka mainit lagi yung drops nila with Funko Pop ng time na yun. So, sunod-sunod yun. Lagi kaming nagkakatabi sa
Toycon. So yung mga executives nila parang one time niyaya kami mag-take ng photo lang dun sa malaking Funko Pop na Jollibee. Tapos dun na nag-start na, uy, baka makapag-work tayo together. Small talk muna until naging seryoso na yung usapan. It took us 2 years to finally, after nung talks, na finally malabas na namin yung official collab noong 24. So, nirelease niyo siya during Toycon, right? Yes, And then, Toycon. I remember kasi yung mga fans talaga, mga supporter mo, they really line up for hours, sometimes camping overnight at the before. Actually, parang yun yung record-breaking namin kasi yung They're unang, camping outside, di ba? tsaka yung unang location. pumila, si number 1, Tuesday siya dumating. Tuesday. So, Friday pa yung open. Friday pa yung opening. Grabe. Ang strategy daw niya, kausap niya yung asawa niya. Binibigyan lang siya ng damit pampalit. Pero kailangan talaga niya pumila dun. Parang may usapan na sila na ito yung listahan. Pwede kayong mag-break or mag-change clothes. Pero every 2 hours parang may roll calls ba sila? Para i-make sure na tawag din, makip nila yung order na in-check. Talaga. So, ganun pala ka-in-demand yung toy design. Specifically, yung Jollitech. Adidas Ay, Adidas talaga yung Jollibee pala. Jollitech. Oo. Parang talaga siya. Nag-resonate sa mga Pinoy. Kasi very iconic na Pinoy brand siya. And at the same time kasi, di ba, limited edition lang ito. Oo, limited So, they lang siya really want to secure. 299 sets. 299 Tapos, sets. a few of the extra 6-inch tsaka 3-inch na pwede mong bilhin ng solo. Pero yun yung main drop namin was set of 3 na 299 sets. So, when you hear that story dun sa number 1 and even dun sa ibang fans mo, na pumipila talaga ng ilang days just to secure yung Jollitech, no? How does it feel to see that level of devotion to your work? Sobrang touched ako kasi lang kami, parang random independent brand na usually yung mga pinipilahan sa Toycon, yung mga sought after talaga na big names . So, very happy ako na nangyari yan. Tsaka I think, accomplishment for us na matap kami into like a broader audience. Kasi nga si Jollibee sobrang kilala ng lahat ng Pinoy. So kahit abroad, ang dami naming request na, uy, sana benta din kayo. Pero gusto din namin very, very exclusive siya dun sa mga pumunta sa Toycon. So, kinip namin siya dun lang. Then after that, sunod-sunod na rin talaga yung collab. And I think, this year din, kahit sa car, Yes, parang for kinap na rin the kayo. first time, parang din siya, landmark collab for us. Si Nissan naman yung focus namin for this year. And I think napansin din nila siguro or naging selling point namin na yung pet car ko, yung project car ko ever since, Nissan din . So, I think nakita din naman nila na ako mismo Nissan enthusiast, na car enthusiast. Kasi here in the Philippines, toy design is not really widely recognized pa as a Hindi formal pa. career path, right? Diba? And kapag sinabi kasi nating arts ang nasa isip ng tao, di ba? Yung illustration, paintings, pero yung yes. toy designing, it is not really that common here in the Philippines. Hindi pa. But how do you explain to people that toys are a form of art too, and that passion of yours can actually turn into a career? I guess history shows naman na the old generation would prefer for their kids to be lawyers and doctors nung time nila, di ba? Pero nung time namin, kahit yung graphic design, hindi pa rin siya masyadong accepted. Tapos yan, nauso naman, naging naman siya, viable industry to be in. So I think yung my batch, medyo accepted na yung graphic design. So I think onti pang tulak yung toy design din or paglikha ng sculptures on your own, magiging din siya, viable industry in the future. Magiging katanggap din yung well, I think either yun or TikToker, yun yung industriyang malapit na maging katanggap-tanggap na mga kahit mga old people, yung mga magulang. Kasi ito, through the collabs then we can show na viable siyang trabaho or industry na pwede mong gawin as long as passionate ka about it. Parang lahat ng mga wini-wish mong finances tsaka success, susunod siya . Parang naaamoy niya yung passion mo na nakikita niya. The rest of the success will follow. Parang yung passion mo talaga sa toys, nag-start siya nung bata ka pa lang. Oo, as in lumaki kami ng util ko, Legos,
mga G.I. Joe, mga Transformers. So, integral sa akin na, tsaka I guess, hindi na nag-mature yung sarili ko na mahilig ako sa toys. Tuloy-tuloy lang siya. Parang hindi siya nawala as part of my life. So, tinuloy-tuloy ko lang yung hilig ko, kumbaga. Pero na-envision mo rin ba even before na, baka maging career ko ito? Kasi, Hindi sa envisioning ko ano yung future ko. More of nainggit ako dun sa mga nauna sa akin from abroad na artist sila na may sarili silang toy. Sabi ko sa sarili ko, sana sometime in the future maging ganun din ako. So, yun. maging katulad ka rin po nila. Specifically si Michael Lau from Hong Kong. 1999 pa lang naglalabas na siya ng toys. Tapos nakita ko yung toy niya sa tawag dito, Mega Mall. Wala na yung shop na yun ngayon. American Boulevard. May mga toys sa harap ng store na yun na parang kakaiba siya. Hindi siya Transformers, hindi siya G.I. Joe. Parang self-made ng isang artist. Sabi ko, pwede pala yun. So, hopefully someday maging artist din ako na may sarili kong toys. Yun yung naging mindset. So, what do you think the challenges do Filipino toy designers face compared to other countries? Pag sinabi mo kasing follow your passion, sometimes, may mga times na hindi mo siya pwedeng gawing tuloy-tuloy. Kasi meron kang monthly dues, meron kang mga inaalagaan, may mga bayaring kang kailangang bayaran. So, pwede mo siyang gawing parang side project, pero may main ka pa din, job. So, in my case, prior to 2012, yan yung graphic design studio namin. Yun yung inaatupag ko. Tapos, I guess, in-explain ko kanina, nag-come up siya nung naisip ko, gusto ko yung gumagawa ng projects na ako lang yung kliyente ko, sarili ko, parang. So, yun yung one challenge was to, how to make it into like a business on its own na tuloy-tuloy siyang gugulong. So, hindi ko tinalon kagad na fully ako into the toys. So, tinuloy namin yung graphic design studio at the same time. May on the side akong yung Quicks brand na tinatry kong i-cultivate. Parang siya alagang halaman na meron kang main job pero may halaman kang dinidilagan na hopefully someday makakuha ka ng onting bunga. Pero in our case, parang bumunga siya talaga ng maraming iba pang puno na madaming prutas. So, lucky ako in that sense. Pero one of the challenges nga, yun nga, yung financial stability. Siyempre, kailangan mong balansehin na huwag mong kalimutan yung main source of income. And then, pag meron kang side project na passion project mo, hopefully someday, through your dedication tsaka hard work, maging din siya. Or siya na yung pumalit as your main source of income. Livelihood. So, yung swerte din na nangyari naman. Do you think there's enough support for toy artists like you here in the Philippines? Kasi kalat kami sa I do toy conventions from Southeast Asia. Very marked tayo yung Pilipinas as one of the countries sa Southeast Asia na sobrang daming toy collectors. So, I have to thank yung mga nag-introduce sa amin. Well, very, first of all, yung Toycon, kahit nung unang-una pa, 2007, wala pang art toys. Parang na-secure na niya yung mga toy collectors sa Pilipinas na very enthusiastically nagko-collect ng commercial toys. Tapos nung dumating si Funko Pop, medyo introduction na siya to mga toys na kakaiba. And yung mga the likes of Bear Brick, nauso siya for a time. I think naging yun yung path namin as independent toy designers na magpakilala. Na, bukod din sa mga kinokolekta niyong usong-uso, may mga toys na independently made na gawang Pinoy. So, makakompare ko siya siguro sa music. 'Di ba may pop music, tapos may indie scene. May mga indie musicians na sumisikat din, nagkakaroon sila ng sarili nilang crowd. So, ganun kami. Kung may loyal fan base kami. Tapos, pwede mo na siyang gawing livelihood pag medyo predictable na yung alam mong gantong kadaming release mo, gantong kadaming mababenta mo. Kumbaga mapaplansya mo na siya na pwede mo siyang gawing livelihood. Yun na yung nangyari sa case ko. Tsaka meron na ring toy community ngayon, di ba? Ang dami. Iba-iba. Iba-ibang taste, iba-ibang specialty. Meron na ngayong Pop Mart, yung mga mahilig sa labubu. Tapos yung Funko, andyan pa din. Tapos yung collectors namin, andyan pa din. So, iba-ibang din siya. Crowds, iba-ibang grupo.
So kung dati puro mga foreigners, US, Oh, mga kalapit na exactly. bansa yung sumusupport sa'yo, ngayon even the Filipino, Sobra, oo. mga Pinoy na yung sumusuporta sa'yo. Largely for me, sa Toycon ko nakita yung growth ng number of collectors namin. So do you have a specific like dream for creatives in this field? Katulad nyo. Hopefully may sumunod sa'kin na din makapag-collab din sila sa malalaking brand. So far, konti pa lang yung hindi pa siya gano'n ka-open sa I guess siguro alam din ng mga brands na very niche. Pero yung pagka-niche namin, very loyal. So, nandun yung recognition din na like si Jollibee. Si Jollibee, wala naman, manliit namin compared kay Jollibee pero niyaya kami mag-collab. I think nakita din nila yung connection namin sa very loyal fan base and most especially sa yung batang audience. So, a lot of our collaborators I think recognize that na yung susunod na generation dapat kilala ka. So, paano magagawin yan? Magpa-cool ka ng konti. Sometimes yung magkapabata. And I think yung art toys, yun yung nagre-resonate sa mga tao. Baka you can mention na rin kung ano yung mga countries na madalas mong napupuntahan. Yung very regular namin Mm. prior to me being known dito sa Pinas. Suki na kami sa Singapore. Yun din isa sa mga una kong markets na na-introduce ako na maayos nung kaibigan naming toy vlogger si Toys Are Evil. Na nagsi-start pa lang ako, parang very big fan na siya nung style ko. So lagi niya akong pinopromote. Tapos pag may Toycon sa Singapore, niyaya niya akong maging part ng booth niya. Yun yung mga 2012 to 2014. Tapos si Hong Kong, yun din every year, at least once nandun kami. Yung Toycon nila, compared sa atin, sobrang laki naman. So, ayun, build up na rin kami ng fan base dun. So, isa yun sa mga regular naming countries. And recently, si Jakarta nag-boom din. Medyo mas naging late lang sila sa Pinas in terms of being open sa art toys. Pero grabe, yung acceleration ng growth ng toy design, toy collector sa Jakarta, Indonesia. Ang bilis. So, very thankful din kami din na warm yung reception sa Quicks sa Jakarta. Thailand din, isa sa mga namin, regular countries na pinupuntahan every year. Din kasi, yung specifically Thailand Toy Expo, naman yan, parang Toycon, pero yung buong convention, puro art toys lang. Walang kasamang commercial toys, walang kasamang ibang types of toys Talagang pure art toy. So, yun yung kakaiba dun sa Thailand. And one of the biggest too. And of course, para dun sa mga gusto rin mag-collect Oo. ng Tech 63. Yeah. So, ano ba yung dapat nila expect? Oo, sa price range. Siya since konti lang yung ginagawa namin sa China factory, hindi namin kayang i-compete siya with yung mga commercial toys na makikita mo sa Toy Kingdom. Pero yung advantage niya, very limited. Kasi nga konti lang kaya namin gawin for a certain price. Kumbaga nagiging very exclusive siya na medyo designer yung status. Typically, mga 3-inch namin yung pinakamaliit, mga 3.5. Tapos itong malalaki, mga 12 to 15K. So, yun yung price range. A little bit pricier than the commercial toys, pero din yun parang bragging rights na konti lang kayong meron. And hearing your stories, talagang nakaka-inspire na merong Filipino na nakakagawa na ng pangalan sa toy industry, not only here in the Philippines, but globally. But of course, success is not an overnight process. For sure, marami ka ring mga pinagdaanan before you reach where you are right now and you get that global recognition. So what were the toughest lessons you learned in this journey? Mga natutunan? Well, I guess, noong una kasi rock and roll kami. Parang, tumutugtog ka ng punk rock. Kayo din nakikinig. Pero may time din na pag open na yung gates na medyo nagiging industriya na siya. Hindi mo matatanggal na may mga onting players na mali yung pagpasok nila. Yung reasons nila why they want to do toys is to be famous tsaka make money, which is not the case for us. Parang first and foremost, kailangan passionate ka about it. Tapos yung successes na susunod, naturally magfo-follow yan. I believe din na malakas yung pang-amoy ng mga Pinay na pag alam mong nauuso na yung isang certain type of art or industry, may mga ibang pumapasok na mamera lang yung term, diba?
Pero alam mo yung mga totoo na ginagawa talaga nila yung craft na yan dahil gusto nila. So, yun, I think may time din na, yun, nag-boom siya ng kaunti na maraming wrong players. Pero ngayon medyo nagsisettle down na. Yung mga natitira yung totoong gusto talaga nila yung ginagawa nila. So, Okay, so, natural progression lang din. so not really sa profit, sakit lagi, but it's also the joy that you are giving to the toy collectors. Oh, mostly yung subculture talaga namin, ano yun, dikit-dikit eh. From graffiti to skateboarding to fingerboarding, hip-hop music, sticker designs, kahit graphic design, tsaka toy designing. May nakikita akong parang konektado sila lahat eh. Na yung circles namin usually, yung mga na-attract kong collectors are fans din ng ibang subcultures na ginagalawan namin. Which is, yun nga, ano siya, subculture siya na kakaiba sa mainstream. Kaya, may appeal din siya dun sa mga taong medyo sawa na sa mainstream. Sobrang unique kasi talaga yung design nito. Salamat. But for young artists who dream of following your footsteps, Mm. what advice would you give to them? Medyo cliche na sabihin na follow your passion kasi nga sometimes meron kang bills na kailangan bayaran. Pero ang payo ko, at least be in an industry na you care about. So kahit hindi mo pa ma-follow yung passion mo, tali ka dun sa industriya na gusto mo. And hopefully someday, through your connections, ma-push mo na yung totoong passion mo. Parang ganun yung ma-advise ko sa kanila. Follow your passion pero be, smart about it. Na wag naman todo talon ka agad. Kasi nga, kailangan mong alagaan yung pamilya mo at yung mga bayarin. Ganun. So follow your passion. But be smart. But At be least. And again, it's a process. Hindi naman overnight eh. Oh, Baga, ano ako. makukuha mo lahat ng dream mo eh. Yung dekada yung grind namin to where we are now. Pero enjoy siya eh. Kaya hindi ako nagsasawang gawin. And of course, your story also reminds us that yung art can start local but it can also reach global. Oh, super. Narating mo ngayon. Thank you so much for your time. Salamat din. Quick's story shows how one's passion can grow into a lifelong career through determination, discipline, and belief in one's vision. A decade into his journey with international awards, major brand collaborations, and an ever-expanding universe of toy designs, Quicks continues to push Filipino creativity forward.